Ay, kabayan, makakaranas na naman tayo ng mga brownout pagpasok po ng summer o tag-init. Ito'y ayon mismo sa Department of Energy dahil daw sa inasang tataas ang demand sa kuryente. Kaya ngayon pa lamang po, nagpapaalala ang DOE na magtipid. Paano kayo magtitipid sa kuryente? Nagpapatrol si Alvin L. Chico. Nitong Enero at Pebrero, mas maraming planta ang bumagsak kumpara sa tansya ng gobyerno. Buti na lang mababa ang demand o pangangailangan kaya walang brownout. Pero ang problema, sa pagpasok ng summer, sisirit din pataas ang demand dahil iinit ang panahon. Kaya ang tanong, kakayanin ba ng mga planta ang pangangailangan sa kuryente sa tag-init? Best scenario, no brownout for the entire summer. The worst case scenario is probably about 2 hours, rotating for siguro 7 hours maximum. Para makasiguro, dapat na bang bumili ng sariling generator sets ang mga consumer? Hindi kayo dapat bumili kasi it's very temporary in nature kung sakasakaling meron mang brownout at most likely it's going to be daytime kung meron rather than nighttime. Bukod sa paghahanap ng dagdag na supply ng kuryente, dapat daw lahat magtipid. Kaya panawagan ng DOE sa mga pribado at pampublikong tanggapan, ipako na sa 25 degrees Celsius ang temperatura ng mga aircon para makatipid. At kung po pwede, imbis na pagsuotin ng Amerikana o blazer ang mga empleyado, mag-casual attire na lamang sila sa kabuuan ng tag-init. Nagumpisa na ito sa mga tanggapan ng DOE na nakapako na sa 25 degrees ang aircon. Kaya ang iba may baon ng pamaypay at ventilador. Kasi nakakapag-work pa rin naman. Depende sa'yo kung makapag-deliver ka. Hindi naman ganun kainit eh. Malamig pa rin naman. Panahon pa naman na malamigin. Hindi naman naapektuhan yung productivity ng employees. Dahil sa inisyatibo ng DOE, nabawasan na mahigit 10% ang konsumo at buwan ng bayarin sa kuryente na gusto nilang mangyari rin sa ibang opisina at milyong-milyong households. Alvin El Chico, ABS-CBN News.